Dinideny daw po niya na meron siyang hawak na baril. Ayan. O tapos, ito guys, so kita-kita. hinihila po niya yung bike. Pero kung hindi po ito nag-viral, hindi po ito aaksyonan mga lodi, no? Buti na lang uso na po talaga ang social media ngayon. Biruin mo, PO1 ka pa lang pero dinismiss ka na. May hawak ang baril. Sa mata ng tao, magiging iba po yung kwento niyan. Okay lang siguro kung kriminal po itong ginawa nyo ng ganito. Yo, what's up mga lods? It's Bigyan Pets TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Akala po natin mga lodi, absuelto na po ito si Mr. Wilfredo Gonzales. Dahil nga po, dun po sa Panayan, kasama po si Police General Torre, mukha naman pong hindi naman ganun kalaki ang problema nakakaharapin ni Mr. Wilfredo Gonzales. Pero, dito po sa bagong anggulo, nakuha po ng CCTV, mukhang iba po yung magiging istorya. Dahil nga po mga lodi, kung nung una, ito lang po yung nakita natin, parang nabanggalan po ng siklista yung kotse ni Mr. Wilfredo, dito po sa isang kuha mga lodi, iba po pala ang nangyari. So eto na mga lodi, yung isang kuha ng CCTV footage. Papakita ko po sa inyo, pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa yung Facebook page, Peps TV 2.0. Eto na po mga lodi, panoorin natin nang malaman nyo po talaga kung bakit po nabangga ng siklista itong sasakyan ni Mr. Gonzales. Ulitin natin ha. Kung nakikita nyo po dyan mga lodi, pumasok po sa bike lane, ito po si Mr. Gonzales. Yan po yung pula niyang sasakyan mga lodi, at nakikita nyo naman po yung siklista. Lakihan lang po natin mga lodi ha. Ulitin natin para maklaro nyo pong maigi. Ayan. Nasa bike lane po itong siklista mga lodi. Ayan, papanoorin natin. Pero kinat po ni Mr. Gonzales itong siklista. At sa kabilang banda, dahil umiwas po yung siklista, hinarangan niya na naman po ng kanyang kotse, kaya po ito nabangga. Kaya kung titingnan nyo pong mabuti, dahil dito sa magandang angulo na bagong kuha po, si Mr. Gonzales po talaga ang mainitin ng ulo. Yan po ay klarong-klaro. Tapos siya pa po ang may ganang maglabas ng baril. Pero panoorin po natin at pakinggan ang sabi po ng siklista dito habang pinapanood po tong CCTV footage. And down below, sino yung mali sa kanila. Yan o. Baka i-watch ng video guys. Yan, pakinggan nyo ha. Sabay pa ba nyo dyan? Puputukan na niya ako ng baril. Ayun. Sabay bato. Ito na. Sabay bato. Yun yung sabi ng siklista. Boom. Hindi mo kang forma kasi may baril eh. Hindi yan nakaiwas sa bato. Tama yung ginawa mo, Lods. Huwag ka talaga pumorma, may baril. May hawak sa baril. Dinideny niya kanina, wala doon siyang baril. Ayan ha. Dinideny daw po niya na meron siyang hawak na baril. Ayan. Ang problema, may CCTV footage at meron pa pong kuha. Galing daw po dun sa vlogger. Eto na mga lodi, anong ginawa po ni Mr. Gonzales after po niyang batukan at kasahan po ng baril si Mr. Siklista. Ito pa po yun. Ayan o. May ginawa pa po siya ha. Ayun. Parang binigyan sa gilid ba? Kung hindi ako nagkakamali. Tapos, ito guys, so kita-kita. hinihila po niya yung bike sa gilid mga lodi. Parang ino-hold niya po ito si Mr. Siklista. Diba? Hindi naman po siguro tama to mga lodi, no? Yan, diba? Maling-mali po ito, Mr. Gonzales. Hindi ko na ito pinansin. So, eto pa po yung sinabi ni Mr. Siklista. Eto daw po si Mr. Siklista nasa bike lane at kinat daw po siya nito ni Mr. Gonzales doon pa lang po sa unahan bago po mangyari itong insidente na ito. Kaya daw po mga lodi, tinapik daw po niya itong sasakyan ni Mr. Gonzales dahil muntika na daw po siyang mapunta sa may gutter. At eto na nga mga lodi, nakikita nyo video, yan po ang pinakaklarong-klaro na kuha mga lodi, no? At kapag kakaalam ko dito mga lodi, August 8 daw po ito kung hindi ako nagkakamali nangyari. Pero kung hindi po ito nag-viral, hindi po ito aaksyonan mga lodi, no? Buti na lang uso na po talaga ang social media ngayon. Kahit mabagal po nilang inaksyonan to, at least meron pong nangyaring investigasyon about po dito mga lodi. Pero ito pa po ang nakakalungkot mga lods, no? Ito po pala si Mr. Wilfredo De Hoya Gonzales, isa pong dismissed na pulis. PO1 permanent ng QCPD, Unit National Capital Region Police Office. Kabaro
Sa tingin ko lang po kasi pareho po silang QCPD mga lodi Tapos si Police General Torre mga lodi, head po ng QCPD. Kaya nga po mga lods, kung hindi po tayo nagkakamali, nagbitaw daw po siya bilang QCPD head. Ang pagkakaalam ko kasi, hindi po siya talaga karapat-dapat na magsalita about dito. Kasi parang tinatakpan po niya ang dating police o dismissed na police dito po sa nagawa niyang issue about po dito sa siklista. Nagkasa po siya ng baril na hindi naman po dapat dahil wala naman pong threat sa kanyang buhay. Wala naman pong hawak na armas itong siklista mga lodi, no? Dahil siguro nabigla nung binatukan niya, kaya po syempre nag-react yung tao. Dapat kasi hindi ka unang nananakit ng kapwa mo para hindi naman magkaroon ng aksyon yung siklista para sa'yo. Akala mo threat kasi susugurin ka na. Yan tuloy. Ngayon, lumabas na ang katotohanan na ito pa lang si Mr. Wilfredo De Hoya Gonzalez dismissed na police. Hindi ko lang po alam kung ba't siya na-dismiss Pero wag na po nating alamin. Siguro naman ito na lang po yung basehan natin na hindi po siya isang mabuting pulis nung siya po ay nasa katungkulan pa. Biruin mo, PO1 ka pa lang pero dinismiss ka na. Diba? Tapos kayo, hindi ko alam kung anong gobyerno ang pinagtatrabahuan niya, pinasok pa rin siya. Na dapat naman siguro na hindi po ito nagtatrabaho sa isang gobyerno dahil mainitin po ang ulo. Dapat po hindi po siya pinapapasa dahil kapag public servant ka o government employee ka, mahaba dapat ang iyong pasensya. Ngayon, lumabas ang tunay na kulay. At eto pa mga lodi, no? Hindi pa po nga natatapos tong issue na to at mainit-init pa. Meron na naman po tayong nakitang nanutok ng baril mga lodi. Eto na naman po tayo mga lodi, no? Kung yung una pa lang si Mr. Wilfredo nagkasalang, eto mga lodi, mukhang tinutukan to na nakaiga Ayan Pero maganda yung pagkakahawak niya ng baril nasa safety siya. Hindi nakalagay sa gatilyo yung kanyang daliri mga lodi. Ayan, nasa labas po yung daliri niya. Pero hindi na naman po ito magandang pangitain. Dahil mga lods, kung ikaw man ay isang pulis, opisyal ka ba ng gobyerno, hindi mo dapat to ginagawa. Motorista po, parang away trapiko to. Kaya nagkaroon po ng gantong komosyon. Siguro mga lodi, pulis din to. Kagaya po ng paghawak ni Mr. Gonzales ng baril, parehong-pareho po sila. Yung daliri po hindi nakapasok sa gatilyo. Nasa safety po siya mga lodi. Pero siyempre, may hawak ang baril. Sa mata ng tao, magiging iba po yung kwento niyan. At sa mata ng batas, hindi po dapat ginagawa yan. Okay lang siguro kung kriminal po itong ginawa nyo ng ganito. May matatanggap pa po namin yan o ng sambayan ng Pilipino. Pero kung ordinaryong tao lang, lalong-lalo na po siklista at kung motorista, parang ang pangit naman po, no? Sumasama na naman po ang tingin ng mga tao sa mga opisyal ng gobyerno at lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan dahil naglalabasan po ang mga gantong klaseng video at hindi po nagiging maganda. Panahon po ni Tatay Duterte, maayos po ang asal ninyo. Kailangan na po ba nating i-request kay PBBM, bigyan po ng pangil itong mga tagapagtanggol ng ating bansa. Pero sila pa po yata ang lumalabas na nambabraso sa ating mga kawawang kababayan. Yan lang po mga lodi, no? At sana po wag na po maulit to mga lods. Hindi po maganda sa paningin po ng ating mga kababayan Pilipino. Huwag nyo pong sirain ang iniwan po ni PRRD para po linisin po ang pangalan ng ating kapulisan, ng ating mga kasundaluhan, lahat po ng mga nagtatanggol sa ating bansa. Huwag naman po sana ninyong sayangin. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace.